Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa pista Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, katatapos ko lang reviewin yung Vicente versus Cerces na semis actually ng 1-up-6. At ngayon nasa pedestal 4 tayo at another tournament battle na naman ang re-reviewin natin. So ito yung Supremo versus Jabo quarters sa bracket A. Okay? So recap lang tayo sa July, sa happenings ng July. Alam ko nabanggit ko na to before, pero ito na kasi yung last 2 days, last 2 nights natin sa month ng July, kaya konting recap lang tayo. So July 1 to 8, sa pagkakalam ko, ni-review natin yung first round ng Isabuhay 2025. Then 9 to 13, first round naman ng Pedestal 4. Diba? Tama. Pero, kaya 4 lang yon kasi bracket A lang. Yung bracket B, hindi na-upload. Technical issue, nagkaroon ng problema. Okay? Tapos, 14 to 27, I think, yun naman yung Isabuhay 2013. Halos katatapos nga lang din natin kasi natapos yun, alam ko, July 27. And then, 28, 29, semis ng 1-up-6. Grabe yung battle na yun. Katatapos ko nga lang reviewin yung Cerces sa Vicente. Tapos ngayon, 30, 31, ito yung battle naman sa Pedestal 4 quarters, Jabo Supremo. Tapos bukas naman is yung Cygnus versus Jesu. So ang ganda nung July natin guys kasi compact siya ng mga tournaments. August free will tayo doon. Yung mga natirang, yung mga pending ko na review, na battle request, yung mga uploaded sa zoning 18, 19, siksik natin. Okay? Wala muna siguro mga request, or kung magre-request kayo baka matagalan, baka isusulat ko lang muna yan eh. Focus muna ako sa mga hindi ko pa napapanood na battle, 'di ba? So yun lang. Proceed tayo guys. Supremo versus Jabo quarters Pedestal 4 sa Motus bracket A game. At para kay Supremo, Pedestal 4, pakinggan natin. Kabracket ko puro rookie! Mga puro magtutulad, mga bagitong merong lungad, karir nyo walang usad, kasi iwanang duguan, mga binibigay mong new bloods. Sait, Jabo, ano to nang gagago? Di kita kahanay at malayo pa sa ranggo, kaya umubra kay paano? Kung nilulumpo ko mga champion sa liga, ang di ka manalo-nalo. Winord play nyo yung sayote, sa sayote. Tang na, wala na. Susunod ka pa ata sa yapak ng papaya. Di mo ba pinag-aaralan ng iyong binoboka? Nakakatakot kang kalaban na hayop ka, baka bigla kang magtinola. Nang dahil sa tangkad.
nawili ka kapisikal. Pag pinapalagan ng mas malalaki, tumutupi naman kolorum. Kaya anong silbi niyang big man, di naman makapang-dominate sa small room. Ito you know, touch, walang physical contact, di doon papakita. Yung pagkasigma, pinanlalaban ko sulat. Propagandista, oo may height difference, pero di magi-give up. Sitwasyon malilipat, papakita kung walang hirap. Ako yung nakatingala, pero siya, yung sasabihan nyo ng chin up. Kilala nyo si Val? Yung rich kid na Englishero? Grabe yung bakbakan nila, talagang di mapigil kanyang mission. Kulit nung laban yun ni Val, nagpapagandahan kayo ng subdivision. Pero may gang yan sa subdi, kaya hindi siya pang role model. O di nyo siya mapipigilan pag pumindot na ng doorbell. Alam mo, gusto ko na lumayo sa'yo. Sa kahihiyan, umiwas. Magpi-fishball na lang tayo. Gusto mong pambayad, Gcash. Babanat siya ng, wala akong kalaro sa mansion namin. Sabay next battle, kalat yung mukha ko sa streets. Ano pa gusto mong sabihin, par? Ba't pa iba-iba nang nagiging bar? Rich kid, nakalat mukha sa kalsada. Sino ka, Camille Villar? Pero di yun biro. Ganyan talaga siya ka big time. Hindi nga sila ni Prince sumasakay sa e-bike. Sa sobrang yaman, meron siyang tropang Roblox in real life. Alam kong dahil mayaman ka, yung life mo medyo boring. Kasi kung merong bone tags, siya naman si Bone Jing. Ano akala mo? Wala nang imposible? Kaya dito makikipag-rumble ka? Piling panabong na? Di porkit na nanalo si GL, yung mga kagaya mong di nagsasando, magcha-champion na. Tapos ganyang grupo, limitless, sa utak iniimprenta, paano nakakainis na, paano mai-impress niya, at paano di ka magiging limitless, privilege ka. Taga-Bulacan na naman, walang dala sa upak yung mga nakatapat ko. Ilang taga-Bulacan pa para pakitang di kayo lubak sa daan ko. Magka-practicean nice. tayo dati. Sa tuwing ang gigit Nice. pa lang, na-experience mo na to, wala rin mag-iiba malamang. Alam mo na itsura ng kabaong jabo, hihiga ka na lang. Yo! Okay, dun pa pumalo, no? Sa bandang dulo. Yung ilang taga-Bulacan pa ba na hindi kayo lubak sa dinadaanan ko. Tapos alam mo na yung itsura ng kabaong jabo, hihiga ka na lang. Ender, solid. Ganda nun. Pero bigyan natin ng explanation tong round 1 ni Supremo. Tangina, natuyot ako sa battle ni Vicente tsaka ni Cerces. Tama, ni Cerces. Pero kaya ko to guys, kaya ko to. Okay, game. Ang bagal ng facing ng performance ni Supremo ngayon. Nakakapanibago kasi ilang beses ko na-review to si Supremo eh. Lalo na yung nasa gut bars pa yung Motus. May mga battle siya doon na ang lakas eh. Kumbaga umpisa pa lang siguro 4 lines, 8 lines pa lang yung na-spit niya. Mararamdaman mo na kagad na may paparating na malakas na suntok. Ganun eh. Pero sa tingin ko sa start niya dito kay Jabo, round 1 ang bagal, medyo tumatama. Hindi ko naman sinasabi na hindi tumatama yung mga punches ni Supremo dito. Solido yung mga references niya, especially yung Lubak, Bulacan, ganda nun. Tapos yung Ender, solido na tawag dito, na mga referensya, solido na mga suntok. Pero nakukulangan ako sa delivery. Andun yung aggression, andun yung malinis na performance, pero medyo kulang sa DN. 'Di ba? Andun na yung punchline eh. I-deliver na lang ni Supremo, pero medyo nakukulangan ako kung paano niya i-deliver yung pinaka-punchline na yun. Medyo nabibitin ako sa puwersa, sa DN, 'di ba? Or sabihin nating hindi lang nagiging ganun ka ayos
yung mga setups. Possible eh. Kasi kung kung punchlines lang naman ang questionin natin, nandoon yung mga punchlines na deliver din ni Supremo ng maayos. Kaso nga lang, hindi nagiging ganun kalakas yung dating, 'di ba? So I think the main reason is yung mga setups. Medyo siguro nabibitin sa setups. Siguro kulang lang ng isa o dalawang mga words para maging kumpleto yung impact nun. So ganun eh. Pinakinggan ko yun from start to finish. Yun nga, sabi ko nga sa inyo, dalawa yung naging okay para sa akin. Ayun, perfect na delivery yun, perfect na execute niya ng maayos. Ayun, naalala ko na yung right term. Execution yun, wala para sa akin, hindi na-execute ni Supremo ng maayos yung ibang mga linya niya. Yon, ganon. Kasi yung last, yung ender, tsaka yung sa ilang taga Bulacan pa ba? Yon. Ang ganda ng execution nun eh. 'Di ba? Kumbaga, perfect na perfect yung setup, yung execution sa pinaka punchline na hindi kayo lubak sa daan ko. 'Di ba? Ang ganda eh. Pero yung mga yung ibang mga lines niya, andun yung punchline, pumapasok direkta kay Jabo, pero hindi nagiging ganun kalakas. 'Di ba? So, siguro yun yung problema para sa akin. Ano eh, naging cycle eh. After 4 bars, ganun ulit. After 4 bars, ganun ulit. So, ganun. Jabo tayo, pakinggan natin. Baka mas ma-explain natin yung round 1 kapag napakinggan natin si Jabo. Jabo, hihiga ka na lang. Ilang taga Bulacan pa ba para pakitang di kayo lubak sa daan ko? Magkapraktisan tayo dati. Sa tuwing ang gigibang pa lang, na-experience mo na to, wala rin mag-iiba malamang. Alam mo na itsura ng kabaong Jabo, hihiga ka na lang. Yo! Laban niya kay Trev. Nagkakalat si Trev pero panalo daw si Trev doon. Paano sabi niya? Motos daw ay danger zone. Yan yung huli niyang inispit. Kung motos nga ay danger zone, pues itago nyo muna tong bata and let the big boys eat. Wala akong kagana-gana sa'yo. Kasi alam ko kung saan lang yung Indio na yan. Wait. Manggigigil lang ako sa bata. Wala na eh. Yun yung sabi ko na nga ba, mas may explain natin to pag narinig natin si Jabo eh. About execution, proper execution yung tinutukoy ko kay Supremo kanina, 'di ba? Ang ganda ng umpisa ni Jabo doon. Motus danger zone. So itago niyo tong bata. Tapos let the ano 'yan? Tong bata ay let the big boys eat. Wala. 'Di ba? Big boys. Tangin ang lakas nun. Na-execute niya ng maayos. Tapos, sinundan niya kaagad. Mapakinggan nyo to. Ang kagana-gana sa'yo! Kasi alam ko kung hanggang saan lang yung Indio na yan. Manggigigil lang ako sa bata na to! Kung ako si Tito Badang. Pero diba? Ang ganda nung delivery. Aggressive. Tapos sa pinaka last line, binabali niya. Binali niya rin yung punto. Okay. Score sa akin yung ginawa ni Jabo doon. Pakinggan natin to. Bata yan ni Terdy, yung kilalang nagbabato. Tamang inalintulad kita sa pamangkin ni Badang, hindi naman nalalayo. Kasi tulad niya, under the influence din yung rapper na humahawak sa'yo. Adik nga ba ang unknown? Di ko alam mga broski. Pero yung pinakabata, malakas daw magyosi. Isa kang cheap na rapper. Parang malibog na Arabo kasi tinitira camel. Hindi ka adik? Kilala mo ba kaharap mo ngayon? Malakas ka magyosi. Bakit? Alam ba ng mama mo yon? Gago. Pinagmamalaki ka pa naman sa inyo kasi masipag ka na bata. Estudyante na nagsusunog kilay, ngayon nagsusunog baga. Kung bata ka pa,
Sa alok, matutong tumanggi. Alam mong dehado sa akin to, Lix, ba't mo kinunsinte? Para yung tinapat yung batang baguhan magyosi sa kapre na araw-araw sumisindi. I'm too Ang big inang for ya. yan. Lakas Tumitig nun. ka. Hoy, tumitig. Ang ganda nung ano na yun, ang ganda nung linya na yun, no? Batang tapos ano tinapat sa kapre na araw-araw sumisindi. Galing. Matutong tumanggi. Alam mong dehado sa akin to, Lix, ba't mo kinunsinte? Para yung tinapat yung batang baguhan magyosi sa kapre na araw-araw sumisindi. Lakas nun. I'm too Grabe. big for ya. Tumitig ka. Hoy, tumitig ka! At damhin mo yung enerhiya ko na dadalhin ka sa alanganin. At kita nyo, masilayan niya lang ako. Kailangan niya pang tumingala sa akin. Putang ina. Kasi wala namang espesyal sa ordinaryong bata na may ordinaryong talento. Hindi ka nakabibilib. Sadyang nagagawa mo lang yan sa murang edad, kaya madali ka nilang nabibili. Ang masaklap doon, di na nagbago, paulit-ulit na lang. Nakakaumay ka na soup na wala na yung init. Nung ako lumabas sa comfort zone, pinasok ko room for improvement. Ikaw, hinog ka sa pilit. Madali na lang basagin yung mga gantong may gatas pa sa labi. Pwes inumin mo na lahat ng calcium na kailangan. Tignan natin kung kakayanin. Ugali ko na magpatunog ng buto. Pero yung susunod na tutunog, hindi na sa akin manggagaling. Hawas na yung dadamihin mo. Tang ina yung ang ganda nun about nun. Ugali ko magpatunog ng buto. Pero susunod hindi na galing sa akin. Kung kakayanin. Ugali ko na magpatunog ng buto. Pero yung susunod na tutunog, hindi na sa akin manggagaling. Galing! Go ahead, boy! Yung dadamihin mo masakit. Pangako, Dre, hindi basta basto. At magdasal-dasal ka na, nasa Davao pa si kuya. Medyo malayo, rest back mo. Anino ng unknown! Walang iyayabang to. Galing. Bigatin mga kuya mo. Yan ay tatapak-tapakan ko. Nais mong kuminang. Dapat lang naiayos mo. Gusto mo mag-shine? Umpisahan mo sa sapatos ko. Tangina na ito. Tapos talo mo si Pilos, tapos si Calix. Tapos tingin mo sa akin, ubra ka. Bulyaso ka, tanga. Nakadalawa ka na sa Bulacan. Makapal na mukha mo kung tumatlo ka pa. Tinalo na daw yung Malolos boys. Pero wag kang masyadong proud. Kasi sa bandang norte, hindi sila yung pang pound for pound. So shut your fucking mouth. Ngayong kaharap mo yung pambato ng north, it might go south. Rap, motherfucker. Patay. Tang inang yan. Kung pwede lang tumayo dito, standing ovation yun para kay Jabo. Ganon kalakas yung performance niya dito. Ayun yung sinasabi ko sa inyo kanina na hindi ko nakita sa performance ni Supremo. Diba sabi ko, may kulang sa performance ni Supremo, may kulang sa delivery ni Supremo. Diba? Ayun, kita nyo yung performance ni Jabo. Tawag dito. Yung delivery, yung punto, yung execution, napakalinis. And then kung paano niya ginamit yung mga references, yung setup, kung paano niya pinagtahi-tahi yung setup papunta doon sa pinakasuntok. Yung swag, isa pa yon, ang laking tulong nun, yung swag, lalo na yung titiga mo ako, tas lakas nun. Kay Soup, medyo slow start lang, kulang lang sa execution, tamang execution, pero okay naman yon. Pero kay Jabo yung round 1. 10-8. Ang layo ng performance ni Jabo sa performance ni Supremo in terms of punchlines, haymakers, lamang na lamang si Jabo doon. Delivery, Jabo So I think all categories na pwede mong i-judge sa isang rap battle, nakuha ni Jabo yun. Kay Jabo, round 1, 10-8. It might go south. Rap, motherfucker. Kasalanan mo to, Sait Kaya yosi na yung sa akin dinudura. Tangina ka. Hindi ako nagyoyosi, meron lang akong ibubuga. Alam mo kung naiinis ko sa'yo, ha? Bumabanat ka ng mga linyang
Uuwi kang nakagarapon parang pasalubong ni Lola. Kala ko ba naman sa foreign battle katatapak? Mga ganyang linya mo pahamak. Ang hilig nyo Nicolas mag-reference ang pasalubong ng kamag-anak. Ngiting-ngiti ka pa, ano spinit mo yon? Ganun ka ka-proud. Hirap mo isama sa mga souvenir shop, makakabuka ng round. Isa pang kinainis ko sa'yo, nilabanan mo si ASCII. Tangina na ito. Tantit man ang tindi mo nun, matindi ka na. Tumagilit pa kay ASCII, ang cringy-cringy na nga. Putya 50-50 na yon, nag 50-50 ka pa. Pati si C nilabanan. Nasikmura mo na yung pangalan nyo magkalapit. Ang hilig mo naman kumalaban ng competitive na may sakit. Dapat nga hindi na valid yung sinasabi mo't opinion. Kung ang greatest achievement mo lang ay tumalo ng Dominion. Sama mo na kaya si Martry, Jarin, tsaka si Vanguard. Total makikiti din yun. Onting laban na lang sa mga nagbabato, kumpleto mo na Infinity Stone. Pero Panpak, isa talaga yung Japan sa aking inspiration. Kaya may dedication sumagad sa limitation. Pero yung nakita ko yung mukha mo, lumagapak yung expectation, panira ka. Pahig ka, Ani, ganito itsura ng mga Japanese. Malaki mata, mabalahibo. Ang inang yan, sa online nyo ba na-order to, tol? Pero di naman siguro lahat ng Japanese mukhang tukmol. Ano to, anang uulol? Ba't pa pupuntang Japan, may ganyan naman sa buhol? Okay na, kinumpara pa sarili sa atomic bomb. Alam mo ba sinasabi mo? Niro-romanticize. Ba't po pupunta sa Japan? Meron na gago. Tawa ko dun. Ginawan tarasya siya Jabo. Ang uulol, ba't pa pupuntang Japan, may ganyan naman sa buhol. Okay na, kinumpara pa sarili sa atomic bomb. Alam mo ba sinasabi mo? Niro-romanticize mo yung muntik ububo sa lahi nyo. Sumali pa sa Bataan Rap Ponker para connection mapalapad. Sir Deo, tsaka JD, dagdag connection na kaagad. Tamang hapon ka nga, kasi sa taga-Bataan, ikaw yung nagpapalakad. Nice. Ganda nun. Apu-apuhan ng hapon, ganda nun. kung laganap, na kung lumakad ay may dugong dumanak. Pes kung ikay jump, itong hook, balahap. Lahat na lang kasi ng liga, sasalangan. Ano feeling mo? Cool ka doon? Pagkas ng battle, wala ka ng silbi. Yun na yun. Mukha ka lang poste, pero kahit sang liga, di ka naging pundasyon. Ooh. Kasi battle ng battle kung san-san. Ang lakas nun, Ang ganda ng punto na yun. Doon, pagkas ng battle, wala ka ng silbi. Ganda ng punto na yun. Mukha ka lang poste, pero kahit sang liga, di ka naging pundasyon. Nice! Huwag kasi battle ng battle kung san-san ka sumasalang. Palagaan mo naman yung value mo, Maji. Hindi sa lahat ng bagay dapat kang umagri. Baka mamaya makakita ka na ng bola tsaka shot clock, mag-spit ka pa ng round 3. Kita mo, concern ako sa'yo. Di ko nga dinamay kahit yung tinatago mo na misis mo. Kasi sining to. Isa lang hiling ko ngayon, porcher ka. Sana bumagsak kayo sa thesis nyo. Wala naman kasi ang kwenta. Ba't ba ako natabi sa'yo? Wala akong paki sa hapon na yan. Akin ang gabi na to. Makatanggap pa ng kahit anong tagumpay. Yung gigil ko, walang umpay. Kahit mauga o matumba sa pagtulay. Kung may body bag ka para sa aming lahat, ang masasabi ko dun ay, ako naman di nauubusan ng gasolina para sunugin kayo ng buhay. Okay. Ulol. May ulol pa eh. Okay. Better round para kay Supremo. Mas nagustuhan ko yung round 2 niya kasi dito ko na naramdaman na may diin yung bawat suntok niya. Tumatama kay Jabo ng malinis. Yon. Mas better talaga to. Better round tong round 2 ni Supremo compare sa round 1. Sa round 1 medyo matamlay pa, ang gaan pa, hindi pa tumatama. Kung tumatama man, hindi ganoon ka bibigat, kulang sa execution. Ganun yung mga napansin ko sa round 1 ni Supremo. Pero pagdating sa round 2, na-adjust niya kaagad. Better execution, direct hit, mas may tumatatak, maraming mga quotables,
'Di ba? Better. Diamak na much better to. Kaya props kay Supremo sa round 2. Solid 'yon, pero may round 2 pa si Jabo. Kung mami-maintain ni Jabo yung ganung performance, possible kanya 'yon. Pero kung lalaylay naman si Jabo, isa sa round 2 ibibigay natin kay Supremo 'yon. So, ayun. 10-8 yung round 1, 'di ba? 10-8 yung round 1. Tama ba ako? 10-8 yung round 1. 10-8 ba? Or 9-7? O 10-7? Hindi ko na matandaan score ko. Hindi, sige, round 2 muna tayo ni Jabo. Gusto ng gasolina para sunugin kayo ng buhay. Motos daw ay magkakatunog. Sa insulto na yan, malapit na akong maumay. Sino bang halimbawa nyo sa paratang na yan? Itapat nyo ng humandusay at saktong binigay ka ni Sight ng mapaslang kutong buhay na patunay. Laslas sa leeg, pabalik-balik ang talim siguro nasa 12. May katunog pa ba ang Supremong hindi na naririnig sa korte? Pues magagaya sa mahihirap, mawawalan rin to ng boses. Yan ang dapat sa maingay na ang katahimikan manatili. Laban nila ni Lipcram, daming dinamay, wala na siyang pinipili. Tamang tinapat ka sa Yakuza, siguradong hindi na uulit. Tong batang mahilig magturo, puputulan ng daliri. Panay damay. Sabay kuya, battle lang. Ano kala mo sa larong to? Ang battle rap at tunay na mundo hindi nalalayo, yan ay dapat alam mo. Marami ka pang kakaining bigas habang nakaluhod ka sa munggo. Ako na didisiplina dito, third. Mukhang di mo nagagawa ng tama. Dead, mapatay, mali siya, ganyang gawain kapag kabata. Pues sa akin mo gawin yan, tignan natin kung gagana. Pasok sa tenga, labas sa kabila, ang kausap niya bala. Tas ako pa yung spoiled brat? Eh, ikaw nga itong sinusubuhan ng oportunidad, basta po pwede. Binigyan ka na ng lip at saint, makaharap mo lang sa lente. Pinahalik ka na sa santo, hindi ka pa rin sinuwerte. Nakalaban niya daw si Icy, kaya ego niya na-boost. Pero pinahamak naman ng coin toss, minalas tong amateur. Natalo dahil sa barya, parang inalat sa Caracruz. Tapos parehas pa kayong overtime doon. Sulit na sulit ah. Ano kaya, mamamatay na kinabukasan? Ang tagal na mag-upload ng motos, paano ba naman isang round nila katumbas ng isang laban? Nakakaumay! Halatang minadali yung paghahanda. Halatang minadali yung paghahanda. Hindi ka susobra sa limit kung pinag-isipan na maganda. Yung laro, tumakbo sa oras, sa piso net to naggala. Talagang susobra tong bata kung bit-bit niya, barya-barya. Pipitsugin! Pwes coin toss ulit tayo. Tao Ibon. Baka ngayon, pagbigyan ka na ng awa. Tao Ibon, nakasalalay sa'yo to, sumagot ka ng tama. Tao Ibon, tatanggalan ng karapatan, mamili itong bata kasi mapatao Ibon, parehas kong kinulong sa hawla. Wala tong desisyon, manalo o matalo, nakadepende sa akin yon, kaya matutong mag-intay. Sagad mo pang ibuhos, tong bano ay hihimlay at di mo madadaan sa coin toss ang buo binibigay. Time. Jolly. Okay. Round 2, hindi ko alam kung mag-agree kayo, pero ibibigay ko ng tabla yon. Nagkasalubong yung performance nila. Nagkasalubong. Round 1 ni Jabo, para sa akin, perfect yon, 10 points yon. Kay Supremo naman, alam ko binigyan ko siya ng 8 eh. So that's 10-8 in favor of Jabo. Pero pagdating sa round 2, sabi ko nga, way better. 'Di ba? Parang 10 times better. Basta better round para kay Supremo. Mas kumokonekta, mas direkta, mas na-execute niya ng maayos yung mga setups papunta sa punchlines. Mas okay. In other words, sorry. Mas okay yung round 2. Bibigyan ko ng 9 points si Supremo doon. And then, si Jabo naman, bumaba. Hindi ko alam kung bakit nagkaroon ng pagbaba ng energy para kay Jabo. Pero, para sa akin, bumaba talaga yung yung
performance niya doon. May kulang. Sa tingin ko may kulang. Siya naman yung nagkaroon ng ng pagkukulang sa performance. Andun naman yung pagiging agresibo, andun naman yung mga playmakers, yung mga setups, pero sa tingin ko kaya bumaba yung enerhiya ni Jabo kasi yung haymakers sa tingin ko yung haymakers mas kumonte, unlike sa round 1 na dikit-dikit, 'di ba? Yung mga okay na linya si Jabo, pero compared to his last round, 'di ba? Sa round 1 niya, mas mas masasabi mo na mas okay, mas mabigat, mas powerful yung mga binitawan niya doon. Wala binigyan natin ng 10 points si Jabo sa round 1. Syempre ayun yung magiging basis natin na dapat ganun din kalakas. Pero sa tingin ko yung round 2 hindi naging ganun kalakas, kaya marami ako nakikitang butas doon sa round 2 na performance si Jabo. 'Di ba? Gets nyo? Sana na-gets nyo 'yun. So, kaya ako tinabla 'yon kasi nagkasalubong sila. Lumakas yung performance ni Supremo sa sa round 2. Bumaba naman yung performance ni Jabo sa round 2. Konting pagbaba lang. Si Supremo konting pag-angat lang, 'di ba? Match sila doon. So 19 points for Jabo is a 10-9 for sa rounds 1 and 2. Kay Supremo naman 8 and 9. So that's 17. Up by 2 points pa rin si Jabo dito sa 1 and 2. Meron pang huling round game. Sa kointos ang buo binibigay. Time. Jolly, jolly, Jollibee, jolly, jolly. Nang dahil kay Prince, di naman ligid sa kaalaman natin na may kinita tong bakla sa Jollibee. Ano, nakakalungkot? Inaasahan mo, bebot, yung sumulpot, may buntot. Sagad sa pagdadalamhati. Huwag nyo na tanungin kung bakit. Akala niya, ang dumating may bicep. Akala niya 69 na. Baliktaran. Daig pa simot. Kaso pag sipot, meron palang pisot. Iyot na iyot ka na. Sakit nun, aray. Nung nakita niya yung mukha, gusto niya na lang maging tunapay. Ano? Akala mo makakalusot dito, yung nakagaon mo na badeng. Di mo man sa McDo dinala, yung makaklawn pa rin. Ano ba? Dating app pa. Tangina ka. Yan yung napapala mo sa pagiging friendly. Rare ng condition mo, sa Jollibee ka may PTSD. Dinamay pa si Ate Madi nung laban nila ni LCP. Tanginang yan. Laban nila ni LCP. Oh, kita mo? Ayan binuno mo. Di mo pansin, ang gaganda ng picture ni Owen, tas ikaw puro kalaati ulo. Pangiti-ngiti lang kasi yan. Pero yung mata niyan, nandidilim. Kay Ate Madi tingin. Pag binatukan niya ng camera, paano mo madi-depend? Dinamay na si Ate Madi nung wala nang ibang madi-dien. Bisa ko na bahala bumawi, Mads. Sa mga pantangan na bara, pag lumabas pagka walang awa at yung chainsaw ko gumana. Hati ito sa akin parang desisyon mo kung M-site ba o Abra. Dinawit mo yung tandem niya. Grabe to. Nandadamay ka ng partner porkit iniwan ka na ng partner mo. Nasa Canada na. Wala ka ng kasamang backup na OA mag-react ng ina. Grabe makailing-iling sila. Kala mo di prinactice sa isa't isa. Saktuhan mo lang yung pag-react. Kung yung sobrang garapal na yun. Pag sinama ka ni Looney sa Break It Down, masasampal ka nun. Pero nung nandito pa si Prince, bihira yan matalo. Talagang hinog. Paano hindi ka titibay? May hollow blocks ka sa likod. Paano hindi ka titibay? May hollow blocks ka sa likod. Nakalaban natin si Lip. Promo sa inyo. Talo ako. At wala ko ikakaila doon. Ikaw may kasama ka na ba? Di ba kapamuta mas nakakahiya yun? Seryoso man o patawa? Yun lamang ko lolobo. Sinamba ko pa bro mo. Pinakitaan ko yung job ng iba't iba na combo. Combo meal. C3. Connected pa rin sa Jollibee, Jolly Spag at Chicken Joy. Di na yan mawawala, kultura na yan ang Pinoy. Kahit ito na yung huling yugto, wag kang masaden man. Pagkat part din yan, bumalik at maging pan. Do you understand?
Pagkatapos ko na yung job well done. At ngayon tapos na yung battle, kuya. Balik na sa dati. Tawag ka lang pare pag may problema man o misery. Huwag mo kalimutan yung number ko. 87,000 Jollibee. Okay. Halo yung round 3 ni Supremo. May inside angles na ginamit about dun sa bading na kinita sa Jollibee. Diba? So, hindi natin alam kung totoo yun. Pero, kwela kung paano ginamit ni Supremo or paano dineliver ni Supremo yun. Kwela. So, kwela yun. Hindi. Dikit kasi yung yung round 2 kasi tinabla natin. Hindi kasi gusto ko sanang pakinggan muna yung round 3 ni Jabo, pero sa tingin ko kasi makakalimutan ko tong round ni Supremo eh. Kaya sige, dito natin pag-usapan to. Wait lang. Yan nga, halo yung performance ni Supremo. May comedy, may mga punto, tapos gumamit si Supremo dito ng mga inside angles. And tayong mga hindi naman sila nakakasama araw-araw sa tayong mga nanonood, parang may question mark sa atin 'di ba? Na lumilitaw na ano kaya yung angulo na 'yon? Totoo ba 'yon? Nangyari ba talaga 'yon? So may mga ganong question So para sa akin ang naging magandang angulo lang ni Supremo sa round 3. Hindi, okay naman yun. Sorry. Baka ma-misinterpret. Okay yung ginawa ni Supremo about dun sa, yung about dun sa inside angle na yun. Hindi ko naman din-discredit yun or din-disregard. Okay yun para sa akin. Siguro, nakulangan lang ako sa, ganun pa rin sa better execution. Kasi, may mga times naman na, kahit hindi natin alam yung angulo na yon, kahit na may mga question na nagpa-pop up, may times sa ibang battles na nadi-deliver ng maayos at na-execute ng maayos. Kaya kahit hindi natin alam kung totoo yon o hindi, masasabi mo na ang ganda nung execution na-deliver ng maayos, na paniwala tayo. Ganun Pero sa case ni Supremo, feeling ko may kulang sa execution, kaya hindi niya na-deliver sa atin ng mas maayos yung ganong angulo. Kaya nga sabi ko sa inyo, parang may question mark na na nag-pop up na totoo kaya yun? Totoo ba nangyari yun? 'Di ba? Tapos yun yung paghahalo niya ng comedy, entertainment sa gitna at saka sa dulo. Magandang addition yun. Kasi kung mag-stick siya dun sa more on sa technical lang, katulad ng sa round 1, 'di ba? More on technical lang yung round 1. Pagdating sa round 2, lumakas mas tumatama kasi nga may mga konting pihit na doon. Sa round 3, ganun pa rin. Kung katulad sa round 2, ganun pa rin yung performance ni dito ni Supremo. 'Di ba? So ayun, the highlights or the summary of this battle, all 3 rounds ni Supremo, feeling ko nagkakaroon siya ng kakulangan sa execution ng mga bara niya. Parang hindi na tuloy ito yung Supremo na napanood ko before, kasi I think mas malakas yung Supremo before Kasi sa tingin ko nagkukulang si Supremo. Di ko alam kung anong problema. Alam ko si Supremo pa rin naman to, pero sa sulat medyo parang nagtitipid siya parang hindi siya nag-all out sa sa battle laban niya kay Trev, na review ko yon. Okay yon, panalo siya doon, pero still medyo nakulangan ako doon Laban niya kay Jabo, ito all 3 rounds napakinggan natin. Sa tingin ko nakukulangan ako sa tamang execution, tamang mga bara, tamang choice of words para mas maging kumpleto or mas maging malakas yung round na yon, 'di ba? Yun.
Ano pa? Bigyan natin ng pero yung ginawang estilo ni Supremo dito na pagmimix niya ng ng iba't ibang elements, jokes, technicals, creative yung dating sa akin, 'di ba? Yun. Jabo, pakinggan natin. Yo, round 3 na! Alam nyo kung saan ako mas malakas. Pero hindi ko todo to, ayokong magmarahas. Bibigyan ko lang ng konti itong bata. Parang anak sa labas. Si Supremo ba to? Damit? The legend? Nanghehiram ng damit? Sa best friend? Buraot ng clothing! Bata pa lang, young one na, dapat dito batukan. Grabe ka, bossing, pag nangihingi ng damit, daig pa na sunugan. Grabe yung apoy! Lamang ka sa kasuotan, oo Brad. Pero yung kaharap mong MC may grabing swaga. Balusin ko to ng hollow block, sabay kuryente sa ulo. Mga 100 watts para siya makipag-brainstorm sa Thunder God. Ganon mag-battle rap, hindi yung bigla-bigla ka nagiging spaghetti. Pwes saksak sa tagiliran. Maliligo ka sa DNA mo, boss. Yung ultimo kamay ko duguan, ang dami ng tomato sauce. Panis tong buraot sa damit. Pagka-check kitil, ang spaghetti ay pambabae, di ba? Pues I'm dressed to kill. Huwag kang feeling mamin, hindi ka ganun kagaling. Kasi kahit spaghetti ka nga, kahit gano'n ka kahanda, lamon ka pa rin. Si Kuya Jabuto, pagsisilbihan kita, imbis na pagsilbihan mo ko. Tong Supremo, bibigyan ko ng cuts. Hindi to kwentong barbero. O ano kala nyo, porket barbershop, wala ng gun bars? Well, I'm here to produce some creative lines. Tututuan ko yung bumbunan mo. This clips comes with different size. I will burst some shots. G-up, chicha sa akin to malamang. V-cut, paano ako matatakot sa Supremo? Gago ba no yan? Pagtapos ko bigyan ng burst fade tong bata, may makikita kayong talong sa kangkungan. Burst fade din naman yan eh. Nakabikat lang para di ka mo ang talong. This bitch is dead! Lalaga pa ka sa lapag pag ako nanakit! Hambalong sa kangkungan! Burst fade din naman yan eh. Nakabikat lang para di ka mo ang talong. This bitch is dead! Lalaga pa ka sa lapag pag ako nanakit! Hambalos kay Supremo ng ulo mayanig! Nangunguna sa listahan, di kami magkadikit! Isang tadyak sa bungo, yun ang one step ahead! Advance mag-isip! Kaya nung nakaraan na event, inaya ko ng pustahan to. Tapos talo ka dun. Katana versus 30, talo siya nun. Si Supremo napabuntong hininga. Baka sa ilong. Kasi signus pala yun ng unknown mamamatay sa armas ng hapon. Kaya balikan natin ngayon. Nung tinalo ka ni Nego J, naiyak ka pa nun. Tapos yung mga tropa, tinawanan ka. Hangad mo ba rematch? E di sana mas inangasan pa! Kasi ngayong nandito na yung Yamashita Treasure, makikita na ni Nego, hinahanap niya! Kaya tapos na ako kay Supremo! Baka may mga duda pa! Hindi ko na isisilid to sa trash bag, mas trip kong magdusa siya. Di ba masunurin ka naman bata? O ayan, magkusa ka. Kaya side, rekta na next round! Ito'y ready lagi. May dalawa pa akong trash bag. I got enough for everybody. Ganun mag-rap. Tang inang yan, wasak. Ganun mag-rap. Actually, yung swag, diba? Yung swag niya ni Jabo, ang laking tulong din nun kasi kung sobrang simple lang ni Jabo mag-perform, sa tingin nyo ba maging epekto 'yon? Maging epektibo 'yon? Sa tingin ko hindi eh, 'di ba? Kaya para saan ang laking tulong din ng yung swag niya kasi nagko-complement kung ano yung baon niyang obra. Nagko-complement sa performance niya, nagko-complement sa delivery niya. So, ayun. Bumalik. Siguro, worst round ni Jabo yung round 2. Pero pagdating sa round 3, nakuha niya ulit yung momentum, nakuha niya ulit yung same level ng performance
sa 1. Kaya bibigyan ko to ng 10, 9, and 10. And that's 29 points for Jabo. Kay Supremo naman, mahirap yung round 3 ni Supremo kasi all 3 rounds siyang nagkukulang sa proper execution. Proper execution talaga yung pinaka-concern ko dito. Kasi hindi naman nagkakaroon ng ganitong problema si Supremo sa mga performance niya yung sa execution. Hindi sabi ko nga sa inyo, napanood ko si Supremo ng ilang beses na. 'Di ba? So, di ko nga alam kung nagtataka nga ako naninibago nga ako kung bakit ganito lang yung baon ni Supremo sa sa battle na to. Parang kinakapos siya sa mga references, kaya sinisiksik na lang niya sa isang reference yung mga naisip niya. Parang ganoon Kaya nagkukulang sa execution ng punchline ng mga setups. Yun lang naman. Wala naman akong ibang sasabihin pa. Okay naman yung sulat ni Supremo. May kulang lang talaga. Kay Jabo naman, tuloy lang. Kailangan lang niya maging consistent. Especially semis na. Si Jesu, isa yun sa mga kaya ding maging technical, kaya ding magkaroon ng solidong mga haymaker. Tapos plus yung comedy niya pa. 'Di ba? Kaya magandang bakbakan din yun 'Di ba? Yung nasa baba after neto na Cygnus versus Jesu, abangan nyo yun. Reviewin ko yun siguro bukas na. 'Di ba? Style clash yun. Pero sa ngayon, Jabo ang boto ko dito all 3 rounds. Hindi pala. 1 and 3 Jabo. Pero sa round 2 tinabla ko. Yun, 8, 9 and 8, that's 25. 29 to 25. Rounds 1 and 3 Jabo, pero round 2 tabla. Yun hatol ko. Ujat, dalawa, Gita. Kung paano makapunta rin mga suot ko, crown ng Motos Run Online, at walang hangganan, nandyan lang yan. Pero yun, boto ng hurado, ang mag-a-advance sa semifinals, 4-1, mag-ingay, para kay Jabo. Shoutout kay Supremo. 4-1 Jabo. Judges. Win. Pero yun, shoutout do fellas limitless pulo. Marabang. Doon yung oras kay Kuya Jabo, masaya ako na tawid ko naman. So shoutout lang. Walchala para ko si Snake Clothing, RJC, Damit Dato, Art of Juggler, MMA, Website, Muay Thai, kay Justin, salamat sa pagsama, JK Ana, Icon Dash 1, kala Rexy, kay CJ Obeso, Lancelot Sina, Javi Sabrino, Edmar, Raymond Carlo Muiz, Humphrey Ian, kay Sir Daniel, Sir Owen, Sir Angelo, kay Mang Francine, Romeo Justin, JC Jerome Mabiog, Floyd, J. Francis, Ella, Dennis, kay Gar, kay Annalyn Eden, Paula Rivera, kay Lobs, kay Lois, Stable, Depros, Pating sa Lucha TV, Iman, Ayok de la Cruz, Ren, Kenji, Marta Calvo, kay Joshua, Eunice, belated happy birthday. Yan, salamat. Yung kata na, Bri or Jabo, pero sobrang dikit nun. Siguro ang pinakamalinaw para sa akin is yung round 1. Medyo shaky pa yung umpisa ni Supremo sa si Jabo. Parang agad atake agad. Taas agad ng tama. Yung execution. Round 2, binigay ko yung Supremo. Yung para sa akin, solid yung round niya na yun. Ako tinabla ko yun. Lamang siya dun kay Jabo. Hindi man sobrang tambak, pero lamang siya dun para sa akin. Sa round 3, ganun din, hindi naman sobrang tambak, pero para sa akin edge ko ng konti kay Jabo. Yung actually pares naman sila, pwede yung depende kung sinong 4-1 yung boto, may bumoto pa din kay Supremo, pwede pa din kay Supremo yun, pero feeling ko nagka-problema lang sa execution, medyo okay ina. Diba? Anong sabi ko sa inyo, guys? Tangina, gumagaling na tayo mag-review ng battle. Kung ano yung mga key points na na pipinpoint ko na, 'di ba? Sabi ko nga, nagkaroon lang siguro ng problema sa execution, which is sinasabi ni Katana? Nakakagigil, nakakatuwa.
may mga hindi okay sana pero hindi niya napapalanding ng maayos. Yun nga eh. Tama. Starter, ganun. Kaya, yun, dikit na dikit, Jabo. Galing. Galing natin doon. Vicente, binoto ko round 1 and 2 binigay ko kay Jabo kasi mas na-overpower siya ni Jabo, si Supremo. Pero yung round 3 ginawa ko, tinabla ko na lang kasi medyo doon parang ano lang, basta pinabla ko na lang. Pero yun, round 1 and 2 binigay ko siya kay Jabo kasi mas marami siyang tumatak na punchline tsaka mas marami siyang moment kumpara kay Supremo. Yun, good luck kay Jabo, good congrats, pero props kay Supremo. Yo, sila ako binoto ko si Jabo. Binoto ko ng round 1 si Supremo, round 2, round 3 kay Jabo. Sa round 1, nalakasan ako sa pyesa ni Supremo. Hindi ko lang alam bakit nag-iba yung mga dala niya, yung mga material niya ng round 2 and round 3. Malakas pa rin naman pero kasi para sa akin hindi siya pang tournament material. Yes. Round 2 and 3 Jabo, solid mula sa silip ng angulo hanggang sa mga references papuntang punchlines, smooth transitions, lahat ay Jabo. So 2 and 3 Jabo. Yo Ming, round 1 siguro binigay ko kay Supremo, round 2 kay Jabo. Nalamang siya sa punchline. Round 3 siguro naging problema ko kay Supremo, para siyang lagi nagsisimula. Kasi syempre pag dumadaan na yung rounds, pag dapat nag-escalate ka ng konti. Ang problema ko kay Supremo yun, parang kada punchline niya, para siyang lagi nagsisimula. Unlike kay Jabo na yun, lagi siyang pataas ng pataas. Although may problema sa kanilang dalawa. Ganda ng punto niya. When it comes to ganda yung punto niya. Yung simula, lagi silang parang nagsisimula sa gitna, dalawa. Pero yun, round 1, Supremo, 2, Jabo, 3, slight edge lang, tsaka preference na rin mismo, siguro. So, Jabo ako. Yo, Batman Polo Creo. Ako nag-iisang bumoto kay Supremo. Round 1, binoto ko si Supremo dahil ang lakas ng ender niya kumpara kay Jabo na sakto lang. Yung round 1 kasi ni Jabo, walang lumutang na punchline. However, sa round 1 ni Supremo, may mga lumulutang na punchline kaya Supremo ako. Round 2, dito naman lumutang si Jabo tapos naiwan naman si Supremo. So 1-1 na. No round 3, deciding factor ko, inulit ni Jabo yung ginagawa niya sa round 1 which is walang lumulutang na linya. However, si Supremo may mga lumalanding na punchline. Kaya round 1 tsaka 3 binoto ko si Supremo. Yun naman yung explanation ni Batman para sa boto niya na Supremo. May sabihin pa ba tayo doon? Wala na akong idadagdag pa, pero nakakatuwa na yung pinaka-concern or pinaka-highlight ng pinaka-concern ko sa performance ni Supremo is yung execution ng mga bara. And narinig ko yun kay Katana. 'Di ba? Sabi niya siguro ang pinaka-problema ng execution, which is ganun yung sinabi ko, guys. Gagi, as a online reviewer or judge sa ganitong klaseng battle online, nakakatuwa yun na may kapares ka na napunto sa mismong judge on actual judge, di ba? Kasi ibig sabihin parehas nyong nakita yung battle live at online, tapos parehas pa kayo ng punto, di ba? So nakakatuwa lang yun. That's it, guys. Supremo versus Jabo. Para sa akin, 1 and 3 binigay ko yun kay Jabo. Yung round 2 tinabla ko. Then yung Cygnus versus Jesu, bukas na lang yun. Pag-usapan natin yung bukas, review natin yung bukas. Pero sa ngayon, pahinga muna ako. Nakadalawa ako ngayon ng 2 battle ngayong gabi, tournament. Tangina, pinaparusahan nyo ako doon. Kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.